tayo nilikha ng Diyos na kompleto, perfecto, lagi yan merong vacuum, merong kulang, merong empty dyan sa part na yun. Kasi siya yung magpupuno nito. Amen? Siya yung magpupuno. Kaya dahil sa yun ang kailangan natin, ang Panginoon, kaya pag tayo ay pumupunta, naghahanap sa mga bagay na alam natin na yun ang pupuno sa atin, doon naman tayo nabibigo, doon naman tayo nadi-disappoint. Kaya dinadala tayo ng Panginoon sa kanyang katapatan for this 40 years. Ang 40 years ng gawain ito, kung saan man tayo doon dumating sa loob ng 40 years na yun, kung dumating ka nung year 2020, 2000, dumating ka ng 2005, mapapansin ninyo, kahit nasa gitna ka na dumating o kung ikaw talaga ay part ka pa ng pioneer, makikita ninyo sa hanggang sa panahon na yan, hanggang sa ngayon na nakapagdiwang tayo ng pang buong 40 years ng gawain ng Panginoon, mapapansin ninyo, ang Diyos ay hindi nag-fail. Hindi po siya nagkulang, hindi siya huminto, hindi siya tumigil, at hindi rin siya kinapos. Feeling lang natin yon na nagkulang ako, nagkamali ako, bumagsak ako, nabigo ako, nasaktan ako. Totoo yun mga kapatid. Pero sa kabila ng lahat ng yon, pag iyong ginunitak at iyong inaalala, masasabi mo na ang Diyos ay hindi nagkulang. Amen? So, meron pa akong time, mga kapatid, babalikan ko lang konti. Yung binasa kasi natin kanina, sabi dyan ni Jeremiah, sabi niya, gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala ko ang pag-ibig ko Yahweh ay hindi nagmamali. So, there is something that recalls in the mind of this prophet. Ito kasi time ni Prophet Jeremiah, ang kanyang bayan ay na-captives po, na nabihag po sila ng Babylonia. So they were captives, sila po ay naalipin, sinako po sila ng Babylonia. Yun po at marami pong sa kanila ang naghirap, marami po sa kanila ang nag-suffer dahil nga doon sa panggigipit at paghawak sa kanila ng mga paganong bansa. At halos nawala na sila ng pag-asa. Paano na sila makakabalik sa bayan nila? Paano sila makakalaya? Paano sila makakabangon? Paano pa uli sila uunlad? Parang halos wala ng pag-asa. Kaya sabi niya, gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala ko. Ibig sabihin, sa buhay ni Jeremiah at sa kanyang mga kababayan, meron pang natitirang pag-asa. At walang iba, yun ay nanggagaling sa Diyos. Yung pag-asa na ito na nanggagaling sa Diyos na merong ano sa Kanya, na merong katapatan. Ito ay laging sariwa. No? Hindi ko na po ano yung outline ko na steps, but isa-summarize ko na lang po dito sa part na ito. Anong nag-recall sa kanya? Kanyang isipan, sa kanyang puso, ay yung pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaling. Yes, God is faithful in His love. Very faithful. Tayo minsan ay nagdududa, minsan nagiging suspicious, tayo minsan ay nanghihinawa sa ating pag-ibig, pagmamahal sa ating pamilya, sa ating loved ones, friends, o sa ating paglilingkod. Pero ang Diyos ay hindi nagmamali. Saan kayo makakahanap ng pag-ibig sa mundong ito na hindi nagmamali? What I mean na pag sinabing hindi nagmamali, ang opposite niyan, faithful. Wala, mahirap makahanap ng taong faithful at from the beginning up to the end, napakahirap makahanap niyan dahil bilang tao laging may pagkukulang.
But God still and He remains faithful. Diba? Mga panahon, technology, nagbabago yan, nag-change. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi. Kasama pa dyan yung kanyang habag, yung kanyang awa. Imagine, no? Dahil sa habag ng Diyos, ay hindi sila na-consume, na tupok, hindi po sila na parusahan. Instead, yung habag ng Diyos ang nagbangon sa kanila, ang naghikayat sa kanila para magbalik loob sa Diyos. Every time na tayo po ay nadi-despair, na tayo po ay nalulungkot at nalulugmok na, alalahanin niyo po, ang habag ng Diyos laging laan sa atin, ibinibigay niya sa atin na nagbibigay ng pag-asa. Yan ang nagre-recall sa mind ni Prophet Jeremiah. And sabi niya sa verse 23, yung kanyang habag ay walang, verse 23, ito ay laging sariwa. Imagine, ang katapatan ng Diyos is always fresh. Oh. Hindi yan kinukulang, kinakapos, at hindi yan nabibitin. Ibig sabihin, hindi yan yung naranasan mo ngayon, tapos sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, sa susunod na taon, hindi mo na mararanasan. Lagi mo yung mararanasan. Sabi niya, ito ay laging sariwa sa bawat umaga. Di ba? Every morning, ang Diyos ay hindi nauubusan. Hindi siya nagpipil. Hindi kinukulang at kinakapos. Laging merong laan every morning. That is the faithfulness of God. He always provides for our needs. Yung kanyang katapatan, masasandalan natin. Tapat siya sa kanyang pag-ibig. Tapat siya sa kanyang mga salita. At higit sa lahat, ang Panginoon, tapat siya sa kanyang mga pangako. Tandaan niyo po, panghawakan lang po natin yung mga promises ng Diyos na naririnig natin sa Bible. Kapag pinanghawakan natin yung mga pangako na yon, hindi man ngayon, hindi man sa sunod na taon, maaaring darating ito sa isa pang taon na panibagong taon. What God has promise. At kung hindi man dumarating sa atin yung mga prayers natin, ang ibibigay sa atin ng Diyos yung mas makabubuti sa atin kaysa sa hinihingi natin. Amen! Amen? Tumayo tayong lahat, mga kapatid.